Chapter 7. Napabuntong hininga ako nang makita kong paggabi na at madilim na ang paligid. Saan kaya ako matutulog ngayong gabi? Narito kasi ako sa park kanina pa simula nang umalis ako sa bahay. Kamusta na kaya si nanay? Panagugaro ay sinakta na naman yun ni tatay nang dahil sa akin. Dapat pala ay hindi na ako pumunta sa kanila. Kasalanan ko na naman kung bakit sinakta ni tatay si nanay. Nakayuko lang ako at linalaro ko ang bote na nasa paa ko. May tumigil sa harap ko kaya tumangala ako kung sino siya. Nagulat ako nang makita kong nakangiti sa akin si TJ. TJ, mahinang sambit ko sa pangalan niya. Ngumiti lang siya sa akin at inabutan ako ng paborito kong isaw. Ngumiti naman ako sa kanya at inabot ko ang isaw dahil nagugutom na ako. Salamat, sabi ko at kumagat na sa isaw. Umupo naman siya sa tabi ko. Kanina ka pa dito? Tanong niya habang nakatingin sa harapan at pinapanood ang mga dumadaan. Oo, kaninang umaga pa. Ang sakit na nga ng balakang ko, sabi ko sa kanya. Bakit ka ba kasi nandito? Tanong niya ulit. Nginuya ko muna ang nasa bunganga ko bago nagsalita, lumayas kasi ako sa bahay nang nakabuntis sa akin. Tapos umuwi ako sa amin pero pinalayas naman ako ni tatay, pagkukwento ko sa kanya. Tumanggaw-tango naman siya sa akin. Ikaw bakit ka nandito? Tanong ko rin sa kanya. May nakakita sa'yo na barkada natin dati, tinext naman sa akin na mag-isa ka raw at may mga dalang bags mukhang naglayas ka raw. Kaya pinuntahan kita agad dito baka mapano ka pa, sabi niya. Napangiti ako nang mapait sa sinabi niya. May kunting pag-aalala ka pa pala para sa akin TJ. Hindi ba magagalit si Nika na nandito ka? Tanong ko sa kanya. Matagal na kaming wala ni Nika dahil na-realize kung mahal pa kita Tasha, sabi niya at tumitig sa akin. Napakunok noon naman ako, anong nangyari sa inyo? Tanong ko ulit. Huwag ng maraming tanong Tasha, nagkakalabuan na kami nang huli kitang makita noon. Tanda mo ba? Sabi niya kaya tumanggo ako. At nang makita kitang muli noon na-realize kung hindi nagbago ang nararamdaman ko sa'yo. Handa akong tanggapin ka. Kayo ng anak mo dahil mahal na mahal kita Tasha, sensiridad niyang sabi sa akin habang hawak ang kamay ko. TJ, sabi ko at yamakap sa kanya. Tasha, let's give our relationship a chance. Magsimula tayong muli, masayang sabi niya. Tumanggo lang ako habang nakayakap sa kanya. Baka sakaling makalimutan ko na si Danny at makapagsimulang muli kasama si TJ. Linaybot ko ang paningin sa kabuuan ng apartment ni TJ. Ang gulo ng buong paligid. Sabi niya sa akin ay lumipat siya ng tinitirahan para hindi siya masundan ni Nika dahil kinukulit pa rin daw siya nito. Wala si Tej pagkatapos niya ako ihatid dito sa apartment niya ay umalis siya para bumili ng kakainin namin. Ang dumi ng paligid, safe ba kami ng anak ko rito? Kung sa akin ay ayos lang ang ganitong kapaligiran pero ang anak ko ang iniisip ko. Napatingin ako sa taas puro sapot at alikabok. Napailing na lang ako. Napahawak ako sa tiyan ko nang sumipa ng sunod-sunod ang baby ko. Napadaing ako sa kunting sakit. Hindi naman ganito si TJ noon. Anong nangyari sa kanya? Bakit nagkaganito ang tinutuluyan niya? Isang oras na ang nakalipas nang makabalik si TJ na may dalang mga pagkain. Humalik siya sa pisenge ko pagkarating niya at naamoy kong amoy sigarilyo siya. Sorry natagalan ako, ang haba kasi ng pila, sabi niya at umupo na sa lamesa. Tere kain na tayo, sabi niya at inayos na ang hapagkainan namin. Naglakad naman ako palapit sa kanya at umupo sa katabing upuan. Bakit amoy sigarilyo ka TJ? Naninigarilyo ka na ba ngayon? Marami na ba akong hindi alam sayo? Pagkatapos namin kumain ay ako na ang nagpresentang naghugas dahil alam kong hindi siya marunong maghugas. Tapos na ako maghugas pero wala si TJ sa sala. Pumunta ako sa kwarto niya na kwarto na daw namin ngayon pero wala siya. Nasaan ka TJ? Nagayos na lang ako ng sarili ko para makatulog na ako dahil ramdam ko na ang pagod ko. Hindi ko na nahintay si TJ dahil inaantok na ako. Umaga na pero wala pa rin siya. Saan ba siya nagpunta? Sana man lang ay nagpaalam siya. Napatalon ako sa gulat ng malakas niyang pagtulak sa pintuan. Malayo pa lang siya sa akin ay amoy na ang alak mula kay TJ. Pag-iwang-giwang siyang lumapit sa akin. Natakot naman ako sa kanya dahil ngayon ko lang siyang nakitang ganito.
Halika ditong babae ka, sabi niya at hinayla ako palapit sa kanya. Hinawakan niya ako sa baba. Akin ka lang Tasha, akin ka lang. Naiintindihan mo, galit niyang sabi at tanong sa akin. Nasasakta na ako sa ginawa niya kaya napatango na lang ako kaya binitawan niya ng malakas ang pagkakahawak sa baba ko. Naglakad na siya papasok sa kwarto. Hinawakan ko naman ang baba ko dahil masakit ang ginawa niyang paghawak dito. Napailing ako at may butil ng luhang kumawala mula sa mata ko. Hindi ako makapaniwala na nagawa yun sa akin ni TJ. Gayunpaman ay sinundan ko siya sa kwarto at nadatnan ko siyang nakahiga sa kama at tulog na. Inayos ko naman ang higa niya. Inalis ko ang sapatos niya. Pumunta ako sa kusina para kumuha ng maligamgam na tubig pa muna sa kaniya. Isang bumalik na ako sa kwarto at pinunasan ko na siya ng dala kong maligamgam na tubig at bimbo. Nang matapos ako ay pinagmasdan ko siya habang natutulog. Ang himbing ng tulog niya. Hinaplos ko ang kanyang mukha. Anong nangyari sa iyo TJ? Bakit sobrang laki ng pinagbago mo lalong-lalo na ng ugali mo? Sabi mo sa akin noon na hinding-hindi ka manangkit ng babae dahil puro babae ang mga kapatid mo pero kanina, nasaktan mo ako. Dala ba yon ng kalasinggan mo? Hinalikan ko siya sa noo at umalis na ng kwarto dahil mag-aayos ako dito sa bahay niya. Masaya kong binabaybay ang daan patungo sa bahay ko dahil miss na miss ko na ang mag-ina ko. Gustong gusto ko nang yakapin at hagkan ang asawa ko. Sumisipol pa ako habang nagmamaneho ng sasakyan ko. Mas pinaaga ko ang flight ko dahil ayaw ko munang kasabay si Honey sa biyahe. Para makapang-isip-isip siya sa mga maling pinaggagawa niya kagabi. Hindi ako galit sa kanya dahil naiintindihan ko ang nararamdaman niya dahil ganun rin ako noon sa kanya. Tumunog ang cellphone ko kaya kinuha ko ito at tinignan kung sino ang tumatawag. Akala ko si Anastasia na si Mommy lang pala kaya hindi ko na lang sinagot ayaw kong mawala ang mood ko sa mga sasabihin na naman ni Mommy. Binuksan nila kaagad ang gate nang makita nila ang sasakyan ko. Nang tumigil ang sasakyan ko sa harapan ng bahay ay bumaba na ako agad, bahala na silang mag-park sa sasakyan ko. Agad kong hinanap ang asawa ko nang makapasok ako sa loob ng bahay. Jaya, nasaan ang asawa ko? Tanong ko kay Jaya nang makasalubong ko. Nagulat naman siya nang makita ako dahil nakayuko at bagsak ang balikat niyang naglalakad kaya, di niya ako napansin. Danny, gulat niyang sabi pero ramdam mo ang lungkot sa boses niya. Nagsisimula na akong kabahan pero gayunpaman ay hindi ko pinahalata sa kanya. Sabi ko nasaan ang asawa ko? Sabi ko ulit sa kanya. Umiling siya, kanina ko pa siya hinahanap Danny. Naliit ko na ang buong bahay pero wala hindi ko siya makita. Lahat ng kwarto ay pinuntahan ko na pero, hindi ko na pinakinggan ang sinabi niya. Sumakay na ko sa elevator. Umakyat na ako agad sa kwarto namin sa taas. Baka trin-eye trip nila ako ni Jaya. Close na rin kasi silang dalawa at marami silang kalokohang ginagawa sa akin dahil tinuturuan siya ni Jaya. Pilit kong inaalis ang kaba habang pataas ang elevator. Inisip kong prank na naman nila itong dalawa. Kakabukas pa lang ng elevator ay mabilis akong lumabas. Pinuntahan ko agad ang dating kwarto niya dahil doon siya natutulog pero wala siya. Binuksan ko ang mga cabinet. Wala ang mga damit niya. Baka nilipat na niya sa kwarto namin dahil kwarto na ito ng anak namin ngayon. Sabi ko na naman sa sarili ko at naglakad patungo sa harap ng kwarto ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan sa kwarto ko. Kinakabahan ako. Nang tuluyan ko nang mabuksan ay nanghina ako nang makita kong wala siya dito sa kwarto namin. Napabuga ako ng hangin. Pinuntahan ko ang pero wala talaga siya. Umupo ako sa kama. Napahilamos ako sa sarili kong mukha. Nasaan ka Anastasia? Natiglan ako nang makita ko ang wedding ring namin na alam kong lagi niyang suot. Bakit nandito sa side table namin? Kinuha ko ang singsing at lumipad ang papel na sinandalan nito. Pinulot ko naman ang papel at binasa ang nakasulat dito. Alam ko na ang lahat Danny. Tama na, masyado mo na akong nasaktan. Huwag mo na ako hanapin dahil ayaw ko nang bumalik dito lalong-lalo na sayo. Pangako hindi ko ipagkakait sayo ang anak mo pero kailangan ko munang lumayo, gusto ko munang huminga. Sana naintindihan mo ako. Mag-iingat ka palagi. Pagkatapos ko mabasa ay linukot ko ang papel at itinapon sa kung saan. Nilabas ko ang cellphone ko at tinawagan ko si Jaya.
Jaya, hindi na ako natutuwa, ilabas mo na si Anastasia, seryosong sabi ko. Hindi niya ako sinagot, basta na lang niyang pinatay ang tawag. Ilang minit ang nakalipas ay nandito na sa kwarto si Jaya. Jaya, nasaan ang asawa ko? Naiinis ko ng tanong sa kanya. Sana nga prank niya lang to, Danny. Kanina ko pa siya hinahanap pero wala talaga siya sa kahit saang sulok ng bahay. Seryoso rin niyang sabi. Kilala ko si Jaya at by Saturday ono ng pananalita niya ay nagsasabi siya ng totoo. Anong nangyari? Bakit bigla na lang siyang umalis ng bahay? Tanong ko. Napayuko siya, pumunta dito kagabi si Madam, sabi niya. Tumayo ako, anong ginawa niya kay Anastasia? Sinaktan ba niya ang asawa ko? Nanggagalaiti kong tanong kay Jaya. Hindi siya sumunod sa kasunduan namin. Susundan ko lahat ang utos niya sa isang kondisyon, hindi niya lalapitan ang mag-ina ko, pero ano itong ginawa niya kagabi? Hindi naman, pero may mga sinabi siya kay Tasha na masasakit na salita, sagot naman niya. Malakas kong tinabig ang lampshade sa tabi ko dahil sa inis ko. Isa lang ang pakiusap ko sa kanya, na huwag niyang lalapitin at sasaktan ang mag-ina ko, pero leche. Wala talagang isang salita ang babaeng yun, insi kong sabi. Pasensya Danny, hindi ko siya naipagtanggol. Alam mo naman tiklop kaming lahat pagdating sa stepmother mo, nakakatakot siya, sabi niya. Nagmamadali akong umalis ng bahay. Pupuntahan ko yung babaeng yun dahil hindi siya sumunod sa usapan namin. Binangga ko ang isang sasakyan niya nang pumaroda ako sa labas ng bahay niya. Nanggigigil ang kamao ko habang papasok ako sa loob ng bahay niya. Pero biglang hamarang si Daddy. Anak, alam ko kung anong balak mong gawin, pero pigilan mo ang sarili mo. Huwag padalos-dalos ang desisyon mo. Alam mo kung anong kayang gawin ng mami mo, mahinahon na sabi sa akin ni Daddy. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy lang sa pagpunta sa kanya, sa stepmother ko. Hinabol ako ni Daddy at hinayla ako sa braso. Danny, makinig ka sa akin. Kung ayaw mong walang masamang mangyari sa mag-ina mo ay umuwi ka na, huwag ka nang tumuloy sa kanya, mahina ang boses niyang sabi. Dad, ganyan na lang ba tayo palagi? Kikimkaman ko na naman ang inis at galit ko sa babaeng yan. Dad, buong buhay ko simula nang siya ang naging asawa mo, para na akong robot na sunod sonoran sa kanya. Kalyan ako magigisang malaya mula sa kanya. Inis kong sabi kay Daddy. Umiling lang siya sa akin at tumingin sa akin ang malungkot niyang mata. Isa hindi ko na hinintay ang sasabihin pa niya sa akin. Umalis na ako sa harap niya. Alam ko namang tiklop rin siya pagdating sa babaeng yun. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya at ipinagpalit ni Daddy si Mama sa babaeng yun. Na siyang naging dahilan ng pagkasira ng pamilya namin at pagkawala ni Mama. Tumigil ang magarang sasakyan sa isang bar na nagsisinula ng magingay dahil kakabukas lang nito. Bumaba mula sa sasakyan si Honey na hapit ang suot, kasunod niya ang half-sister niyang si Nika na kulang na lang ay lumabas na ang kaluluwa sa suot. Are you sure he's here, sis? Tanong ni Honey kay Nika. Ngumiti naman ng nakakaloko si Nika kay Honey bilang sagot at pumasok na sa loob. Sumunod naman sa kanya si Honey. Napatigil sila sa di kalayuan ng matano nilang nasa counter si Danny at lasing na. Hindi pa sila nakakalapit ay may lumapit ng babae kay Danny. Namukha nito ni Honey na si Jaya kaya mabilis siyang nakalapit kay Danny. Maintindi ang selos na nararamdaman ni Honey kay Jaya simula bata pa lang sila dahil sobrang close din ng dalawa. Jaya, he's with me, mataray na sabi ni Honey kay Jaya nang makalapit ito sa kanila. Tinuwanan lang siya ni Jaya at inakay na niya si Danny. Pero hindi pa sila nakakaalis nang biglang itulk ni Honey si Jaya. At hinayla ni Honey si Danny. Elle said, "He's with me." Sigaw niya sa mukha ni Jaya. Sa inis ni Jaya sa ginawa ni Honey sa kanya ay itinulak niya rin ito ng mahina. "He's with you. Nagpapatawa ka ba, Honey? Hindi naman ako pupunta dito kung hindi ako tinawagan ni Danny. Kung he's with you nga talaga siya, tatawagan ba niya ako para sunduin siya? Sunduin siya dito, ha?" Maangas na bulyo ni Jaya kay Honey na nakaagaw sa atensyon nilang lahat. Samantala, wala nang kalam-alam sa paligid niya si Danny dahil sa kalasinggan nito. Umikot na ang paningin niya sa dami na ng nainom niya. "Oh, if that's the case, well, thank you for coming, but Lim'll take care of him. He'll come with me now. You better go." Mataray niyang sabi at itinaboy si Jaya.
Inakay na ni Honey si Danny palabas ng bar pero nasa kalagitnaan pa lang sila ng maraming tao ay hinayla ni Jaya si Danny. Malakas kasi ang kutob ni Jaya na may ibang balak si Honey kay Danny at hindi niya ito papayagan. Sa inis naman ni Honey ay sinabunutan niya si Jaya kaya nabitawan ni Jaya ang lasing na si Danny. Napatigil ang mga tao sa pagsasayaw at pinanood ang dalawang babae na mag-away. Sinamantala naman iyon ni Nika para kunin si Danny at isakay sa sasakyan nila kanina ni Honey at bumalik ulit siya sa loob para awatin ang half-sister niya. Hinayla niya si Honey na gulo-gulo na ang buhok mula kay Jaya na gulo-gulo na rin ang buhok. Nasa car na si Danny, hayaan mo na ang babaeng yan, bulong niya kay Honey at umalis na sila sa loob ng bar. Nilibot naman ni Jaya ang paningin para hanapin si Danny pero hindi niya ito makita. Malambing na hinahaplos ni Honey ang maamong mukha ng tulog na si Danny. Narito sila ngayon sa kondo ni Honey. Dadalawa lang sila dahil umalis na si Nika matapos niyang matulungan ang half-sister niya na makuha si Danny. Habang hinahaplos ni Honey ang mukha ni Danny ay may narinig siyang pumasok sa loob ng kondo niya kaya lumabas siya at nilock ang pinto kung saan naroon ang natutulog na si Danny. "What are you doing here, Kevin?" Seryosong tanong niya sa dumating. Ngumisi naman ng nakakaloko ang lalaki sa kanya na nagbigay sa kanya ng takot. Si Kevin ay ang ex-boyfriend niya o sabihin nating ginawa niya lang na panakip butas dahil hindi niya masabi kay Danny ang totoong nararamdaman niya. Hindi naman niya akali na mahuhulog ang loob ni Kevin sa kanya. At patay na patay ito sa kanya. "Hindi ako papaya na basta-basta mo na lang akong hihiwalayan, babe." Nakangising sabi niya. Unti-unting lumalapit si Kevin sa kanya at siya naman ay unti-unti din na umaatres. Hindi niya napansin na sobrang lapit na pala ni Kevin sa kanya. Bigla siyang niyakap nito. Sa gulat niya ay malakas niyang sinampal ang binatang patay sa kanya. Galit na humarap si Kevin sa kanya. At bigla siyang sinunggaan ng marahas na halik. Pilit siyang nagpupumiglas pero malakas ang lalaki. Hanggang sa naramdaman na niyang unti-unting hinuhubad ni Kevin ang damit niya. Lumaban siya pero sinuntok siya nito sa tiyan na nagpahina lalo sa kanya. "Hindi ka pwedeng mapunta sa ibang lalaki, Honey. Akin ka lang." Gigil niyang bulong sa tainga ni Honey at dinilaan ito. Naals na nung binata ang pang-itaas na damit ng dalaga at sinusunod niya ang pang-ibabang suot nito. Namimilipit pa rin sa sakit si Honey sa kanyang tiyan pero nagawa niya pa ring itulak ang binata at sinipa ito sa maselang parte ng katawan niya. Sa tingin niya ay chance na niya ito para tumakbo papasok sa loob pero napatid siya sa sariling suot kaya nadapa siya sa sahig at nawalan ng malay. Kinaumagahan, masakit ang ulo ni Danny nang magising ito. Nilibot niya ang kanyang paningin at napagtanto niyang nasa ibang kwarto siya kaya napaalikwas siya ng bangon. May narinig siyang umungol kaya hinanap niya ito at nakita niya sa kanyang tabi si Honey na walang saplot katulad niya. No, sabi niya sa kanyang sarili. Nagising naman si Honey nang magsalita siya at gulat rin ang naging reaksyon nang makitang wala siyang saplot. Itinakip niya sa buong katawan niya ang kumot. "Honey, what happened?" Seryosong tanong ni Danny kay Honey. "Danny, I don't know. Hindi ba dapat ikaw ang tanungin ko ng ganyan?" Naiiyak na sabi ni Honey. Napasabunot naman sa sarili niyang buhok si Danny. "Honey, I'm sorry, hindi ko sinasadya ang kung ano man ang nangyari sa atin kagabi." Hingi niya ng tawad at hindi makatingin ng diretso sa matalik niyang kaibigan. "I don't know what to say, Danny," sabi niya at tuluyan ng umiyak. Gulong-gulo ang isip ni Danny dahil kahit anong pilit niyang ungkatin sa kanyang isip kung anong nangyari kagabi ay hindi niya maalala. "I'm sorry, Honey. Let's talk later," sabi ni Danny at tumayo na sa kama. Pinagmasdan ko ang sarili ko sa salamin. Puro pasa ang buong katawan ko pati na rin ang mukha ko. Isang akala ko magiging masaya ako sa piling ni TJ nang bumalik ako sa kanya. Pero mali pala ako. Simula nang magsama kami dito sa apartment niya ay lagi siyang umaalis ng gabi at babalik ng umaga na lasing at binubugbog ako, kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi niya sa akin. Kung noon ay hindi siya marunong magmura ngayon ay halos oras-orasin na niya. Nag-aalala ako sa sitwasyon ng anak kung nasa sinapupunan ko pa lang. Kaya sa tuwing sinasaktan ako ni TJ ay iniingatan kong hindi niya matamaan ang tiyan ko at hindi ako mapaupo sa sahig.
Natatakot akong magdugo ako ulit tulad ng nangyari sa akin noon nang madulas ako sa opisina. Hinaplos ko ang tiyan ko at, anak kapit ka lang dyan, hindi ka papabayaan ni Mommy pangako. Gusto ko na siyang takasan pero tinatakot niya ako na papatayin raw niya ako at ng anak ko kapag lumabas ako ng bahay at naabutan niya ako. Kahit makalabas man ako ng bahay ay hindi rin ako makakaabot sa labas ng buong apartment na to dahil nasabihan na daw niya lahat ng kakilala niya na bantayan ako. Hindi na siya ang dating TJ na nakilala ko. Ibang-iba na siya sa lalaking minahal ko. Namanhid na siguro ang mata ko dahil sa araw-araw kong pag-iyak sa sakit na pinaparamdam niya sa akin. Pinili kong sumama sa kanya kaya papanindigan ko na lang to. Nakarinig ako ng sunod-sunod na katulok mula sa pintuan kaya lumabas na ako ng kwarto. Nag-jacket muna ako at inilugay ko ang buhok ko para matakpan ang mga pasa ko. Binuksan ko ng kaunti ang pinto at nakita ko ang may-ari nitong apartment. Kilala ko na siya dahil pangalawang beses na niyang balik dito. Nasaan si TJ? Seryosong tanong niya. Wala ho siya, magalang kong sagot. Nakayuko lang ako kaya hindi ko makita ang mukha niya. Wala na naman siya. Saan ba yun pumupunta at sa tuwing maniningil ako ay wala siya? Galit niyang bulyo sa akin. Hindi ko ho alam, umaalis ho siya ng gabi at umaga na ho siya nakakabalik. Baka parating na ho siya maya-maya, sabi ko. Pakiramdam ko ay tinitignan niya ako mula ulo hanggang paa. Sino ka pala? Di ba ikaw yung babae rin nung nakaraan? Tanong niya. Oho, magalang kong sagot habang nakayuko. Teka, sabi niya at itinulak niya ng bahagya ang pintuan. Anong nangyari sa'yo? Sinong gumawa nito sa'yo? Si TJ ba? Sunod-sunod niyang tanan nang makita ang kabuuan ko. Wala ho, hindi ho, sabi ko at isasara ko and asa na ang pintuan pero hinarang niya. Iha huwag kang matakot magsumbong kung sinasaktan ka niya, nag-aalalang sabi niya. Hindi na ho kailangan, okay lang po ako. Umalis na ho kayo baka maabutan tayo ni TJ na nag-uusap dito at iba na naman ang isipin niya, sabi ko at pilit kong sinaraang ang pintuan. Ito, awagan mo ako kapag kailangan mo ng tulong, sabi niya at may inabot na papel. Hindi na makatao ang pinaggagawa sa'yo ng lalaking yun. Basta kapag kailangan mo ng tulong tawagan mo lang ako. Sabi niya at umalis na. Senaryo ko na ang pinto at pumasok sa kwarto. Umupo ako sa kama at tinitigan ko ang papel na binigay ng may-ari nitong apartment. Paano ko siya matatawagan kung wala nornan akong cellphone? Kinuha ni TJ ang cellphone ko at itinago niya ito para daw wala akong makontak sa labas ng apartment na to. Napatalo na naman ako sa gulat nang malakas niyang buksan ang pinto. Araw-araw siyang ganyan pero hindi pa rin ako nasasanay. Tumayo ako para lumapit sa kanya, humalik ako sa pisngi niya na amoy alak at yosi. Sabi niya kung ayaw ko daw masaktan ay gawin ko ang dating nakasanayan namin noon. Kapag magkikita kami o darating siya ay humahalik ako sa pisngi niya. I miss you, babe, malambing niyang sabi at hinayla ako para yakapin. Napapikit naman ako hindi sa kilig kundi sa takot dahil may trauma na ako sa kanya tuwing hinihila niya ako. I miss you too babe, nanginginig kong sabi. Kailangan kong sakyan ang mga sinasabi niya sa akin para hindi na naman sa magwala at masaktan kami ng anak ko. Ngumiti siya sa akin kaya ngumiti rin ako sa kanya. Ngumuso siya kaya hinalikan ko siya. Inaantok ako babe, sabi niya at pumunta sa kama. Pinanood ko siyang humiga at hinihintay kong pumikit siya para makaalis na ako dahil magluluto pa ako ng agahan niya. Binato niya ako ng sapatos niya, nataman ako sa ulo. Anong tinatayo-tayo mo dyan ha? Put ng asterisk na mo. Halika dito sa tabi ko. Alisin mo itong sapatos ko napakabobo mo talaga. Sigaw niya sa akin. Agad naman akong lumapit sa kanya. Inalis ko ang sapatos niya pero masyadong masikip ang nasuot niyang medyas kaya nasaktan siya at sinipa ako. Umilag ako kaya ang braso ko ang nasipa niya. Ano ba? Masakit. Nanadya ka ba? Bulyo na naman niya sa akin. Umiling lang ako na mas lalo niyang ikinainis. Umalis ka sa harap ko at baka mabugbog na naman kita. Bulyo niya sa akin at sinipa na naman ako. Nang makalabas ako at maisara ko ang pinto ay doon ako nakahinga ng maluwag. Dumiretso ako sa kusina para ipagluto siya ng kakainin niya paggising niya. Hindi naman kami nauubusan ng stock dito sa apartment niya. Araw-araw may naghahatid ng grocery sa labas pero hindi ko alam kung sino.
Nang matapos akong magluto ay umupo muna ako sa sala at itinuloy ko na naman ang paglilinis dahil hindi pa ako tapos sa dami ng alikabok at kalat. Anastasia, nabitawan ko ang hawak ko nang sumigaw si Tej mula sa loob ng kwarto. Padabog na naman niyang binuksan ang pinto at galit na galit siya habang naglalakad palapit sa akin. Nanginginig ako sa takot. Nang makalapit siya sa akin at sinabunutan niya agad ako. Napahawak ako sa buhok kong hawak niya dahil masakit na sa anit ko. Bakit meron kang number ha? Galit niyang tanong habang naksabunot siya sa buhok ko. Aray ko TJ masakit, daing ko. Sumagot, sabi niya at sinampal ako ng isa niyang kamay. Binigay niya kanina, pumunta siya dito kasi hinahanap ka niya dahil hindi ka pa raw nagbabayad ng renta. Binigay niya sa akin ang number niya para raw tawagan ko kapag nandito ka na dahil lagi kanyang hindi naabutan, umiiyak kong sabi. Sinuri niya muna ako kung nagsasabi ako ng totoo bago niya marahas na binitawan ang buhok ko. Sa susunod huwag na huwag kang tatanggap ng mga number sa kahit na sino. Naiintindihan mo ba ako? Bulyo niya sa akin. Oo TJ, umiyak ko pa ring sabi. Oh, tahan na. Ikaw kasi huwag mo akong ginagalit para hindi kita nasasaktan, malambing na sabi niya at pinunasan ng luha sa pisngi ko habang hinahaplos ng isang kamay niya ang buhok ko. Tumanggo ako sa kanya at pinunasan ko na rin ang luhang hindi niya napunasan. Oras-oras o minuminuto ay nag-iiba ang ugali niya. Tara na kain na tayo, nagugutom na ako, sabi niya at hinila ako patungo sa kusina. Ipinaghanda ko siya ng pagkain niya bago ako umupo sa harap niya at naglagay rin ng pagkain ko sa plato ko. Habang kumakain kami ay napatigil siya sa pagkain. Takot naman akong napatingin sa kanya. Bakit wala kang ulam? Oh, ito kumain ka ng marami, sabi niya at naglagay ng ulam sa plato ko. Habang kumakain kami ay napatigil siya sa pagkain. Takot naman akong napatingin sa kanya. Bakit wala kang ulam? Oh, ito kumain ka ng marami, sabi niya at naglagay ng ulam sa plato ko. Ngumiti naman ako sa kanya. Salamat, sabi ko naman at nagpatuloy na sa pagkain akala ko kung ayaw na naman ang gagawin niya sa akin. Saan ka na napadpad ng isipan mo Dani? Napatingin ako sa nagsalita. Si Jaya lang pala. Simula nang makauwi ako ay hindi pa ako bumababa. Nandito lang ako sa balcony, nakaupo pinagmamasdan ko ang mga malalaking puno para ma-refresh ang isip ko sa mga nangyari. Naalala ko bago ako malasing ay tinawagan ko siya para sunduin ako. Sabi ko sa kanya at tumayo. Nagulat naman siya kaya napaatras siya. Bakit ako? Tapang-tapangan niyang sabi. Di ba tinawagan kita kagabi para sunduin ako? Seryosong tanong ko sa kanya. Tumaas naman ang isang kilay niya. Lumapit siya sa akin at binatukan ako. Ang sakit nanga ng ulo ko dahil sa dami ng nainom ko kagabi. Oo tinawagan mo ako para sunduin ka. Pero hindi pa ako nakakalapit sa iyo ay biglang sumulpat ang matalik mong kaibigan na si Honey. Inis niyang sabi. Kita muta. Sabi niya at ipinakita sa akin ang mga sugat niya. Oh, ito pa. Sabi niya at ipinakita pa ang iba niyang mga sugat. Nag-away kami kagabi sa bar. Pinag-agawan ka namin. Akala mo naman kung sino kang ginto para makipag-agawan ako sa kanya. Nako, kung hindi dahil kay Anastasia ay hinayaan kita kagabi. Pero wala may kasabwat ang haliparot na best friend mong yun. Hindi ko nakita kung sino pero nakita kong nakasakay ka sa kotse ni Honey. Mahabang sabi niya. Tinignan ko ang mukha niya at inis na inis siya habang nagkukwento. Ako sana ang magagalit sa kanya dahil sa nangyari kagabi pero hindi ko nagawa nang matapos siyang magkwento. Sir Danny nandito po si Ma'am Honey, sabi ng guard mula sa speaker. Umirap naman si Jaya at umalis na. Pakisabi po manong busy ako, sagot ko rin mula sa speaker. Sige po sir, sabi niya ulit. Hinihilot ko ang sentido ko habang nagpapalipas ng oras dito pa rin sa balcony nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Honey na gulo-gulo ang damit. Dan, iyak niyang sabi at tumakbo palapit sa akin. Yayakap sana siya sa akin pero umiwas ako sa kanya. Bigla kong naalala ang nangyari kaninang umaga. Honey, di ba sabi ko busy ako? Sabi ko sa kanya, busy ka, wala ka namang ginagawa dito oh. Nakaupo ka lang dyan at nagmumuni, masungit niyang sabi. Napailing na lang ako at tinalikuran siya. Yamakap siya mula sa likuran ko. Pilit kong inaalis ang nakayap niyang kamay.
About a while ago Dan, malambing niyang sabi sa tainga ko. Hindi ako nagsasalita, nanatili akong nakatingin sa mga puno sa harap ko. I will give you a choice. Oh no, let's have a deal because you don't have a choice. I won't tell my parents and your parents, especially your stepmother about what happened between us last night, malambing niyang bulong sa tainga ko. Napapikit ako sa inis, dahil kapag nalaman to ni mommy ay tiyak na ipapakasal niya ako kay Honey. Ang tanging nasa isip ko ngayon ay ang mag-ina ko. Kung kamusta na kaya sila. So, what do you want Honey? Seryusong tanong ko. Pumunta naman siya sa harap ko. Stop looking for her, the mother of your baby and be with me, sabi niya at matamis pang umiti. Pinagmasdan ko siya mula ulo hanggang paa at parang hindi na siya yung Honey na matalik kong kaibigan simula pagkabata. Ibang-iba na ang ugali niya ngayon. I can't do that Honey, kailangan ako ng mag-ina ko lalo na ngayon malapit ng manganak si Anastasia, sabi ko. Napangisi naman siya at may kinuha sa bag niya at itinapon sa harap ko ang mga litrato. Tinignan ko naman ang laman ng mga litrato. Nanginginig ako sa galit nang makita ko kung sino ang nasa litrato. Si Anastasia at may kasama siyang lalaki. Base sa kuha nila dito sa litrato ay nakangiti sila sa isa't isa. Sa isa namang litrato ay humulik si Anastasia sa lalaki. At sa isa pang litrato ay nakayakap sila sa isa't isa. Nilukot ko ang mga litrato at ibinato. That's not true. Nanggigigil sa inis kong sabi. That's true Danny. She's with another guy and you know who that man is. He's her ex-boyfriend that she loved so much before you got her pregnant. Taas noo niyang sabi sa akin. Isa, no, sabi ko at itinapon ko lahat ng mahawakan ko. Gusto kong ilabas ang galit na namuo sa dibdib ko simula nang makauwi ako dito sa Pilipinas. Danny, stop it. Sigaw sa akin ni Honey pero hindi ko siya pinapakinggan. Lumapit siya sa akin pero tinabig ko siya dahilan para maitulak siya at naitama ang ulo niya sa egde ng table. Nang makita ko ang dugo na tumulo sa ulo niya ay nahimasmasan ako sa mga ginawa ko. Agad akong lumapit sa kanya at binuhat siya. Nagmamadali akong bumaba para itakbo siya sa hospital. Nakayuko lang ako dito sa gilid ng kwarto ni Honey dito sa hospital. Galit ako sa sarili ko dahil kung hindi sana ako nagpauto sa stepmother ko na pumunta sa ibang bansa ay nasa bahay pa sana si Anastasia ngayon. Masaya pa rin sana kami ngayon. Napakabuti niyang asawa, sa kabila ng mga ginawa kong katarantaduhan sa kanya ay hindi niya pa rin ako iniiwan. Pero ngayon wala na siya, bumalik na siya sa dati niyang boyfriend. At mukhang masaya na siya sa piling niya. Gusto kong bawin si Anastasia sa lalaking kasama niya sa litrato. Pero naisip ko na mas maayos ang buhay niya kapag nandoon siya sa pudor ng lalaking yun. Lalo na ngayon kung hindi sana ako naglasing kagabi ay wala sanang nangyari sa amin ni Honey. At hindi sana nagiba ang pakikitungo ko sa kanya. Handa na akong kausapin si Honey at ibalik ang dati naming samahan kahapon pero kinailangan ko munang ilabas ang kinikimkim kong galit para sa stepmother ko. Dahil sa ginawa niya sa mag-ina ko. Ngayon hindi ko alam kung paano ko haharapin si Honey at kung paano namin pag-uusapan ang nangyari sa amin kagabi, kung anong balak namin. Napatingin ako sa harapan ko ng, Dan, mahinang tawag niya sa akin. Nagdadalawang isip ako kung lalapit ba ako sa kanya. Come here, mahinang sabi pa niya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Umupo ako sa katabing upuan ng kama niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Don't be sad. This is my fault, sabi niya. Napatingin ako sa kanya at ngumiti siya sa akin. Let's forget what happened. Let's go back to we were used to be, best friends, nakangiting sabi niya. Napabuga ako ng hangin bago ngumiti sa kanya. Yinakap ko siya, I missed my best friend. I missed you, Honey, sabi ko habang yakap-yakap ko siya, napabuga ako ng hangin bago ngumiti sa kanya. Yinakap ko siya, I missed my best friend. I missed you, Honey, sabi ko habang yakap-yakap ko siya. I missed you too Dandan, sabi niya. Humiwalay na kami sa pagkakayap. Treat me, I'm hungry, parang bata niyang sabi. Tignan mo to parang walang iniindang sakit ah. Liniligpit ko ang mga pinagkainan namin nang biglang may kumatok mula sa pintuan namin. Sinilip ko sa sala kung naroon si TJ pero wala siya.
Kaya permanta ako sa pintuan at bubuksan ko na sana ang pinto nang bigla akong hawakan ni TJ sa balikat ko. Umiling siya sa akin senialis na wag kong buksan. Tinuro niya ang kwarto kaya pumunta na lang ako doon. Nang maisara ko ang pintuan dito sa kwarto ay binuksan ni TJ ang pintuan. Sumilip ako sa malit na butas. Nanlaki ang mata ko nang makita ko kung sino ang pumasok. Si Nika, TJ, sabi niya at bigla siyang yamakap kay T at pilit niyang hinahalikan ito pero itinulak siya ng malakas. Matagal na akong tapos sa Nika. Umalis ka na baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Galit niyang sabi. Lumapit naman si Nika kay TJ. Okay lang sa akin baby, kahit anong gawin mo sa akin. Basta bumalik ka lang sa akin ha, sabi niya at pilit niyang pinapaharap ang mukha ni TJ sa mukha niya. Wala akong oras sa iyo kaya umalis ka na, malamig na sabi ni TJ sa kanya. Ano ba kaya kung gawin lahat sa iyo alam mo yan? Sigawin ni Nika kay TJ. Ang mukha ni Nika ay hindi na may pinta kung kanina ay para siyang maamong tuta ngayon naman ay parang mabangis na tigre. Tumahimik ka Nika, galit niyang sigaw. Tumingin muna siya sa kwartong kinaroroonan ko bago niya kinaladkad palabas si Nika. Dahan-dahan ko namang binuksan ang pinto at naglakad palabas. Susundan ko sana sila dahil parang may tinatago sa akin si TJ na tanging sila lang ni Nika ang nakakaalam. Lalabas sana ako pero nakalock ang pinto mula sa labas. Sinubukan kong hinayla at nasira kaya nabuksan ang pinto. Luma at kamakalawang na kasi ang pinto kaya madali nang nasira. Hinanap ko sila pero wala sila dito sa taas kaya bumaba ako at wala rin tao. Napatigil ako sa pagbaba nang marinig kong nasa malapit lang sila. Nagtago ako pero sumilip ako para makita ko sila. Huwag mo na babanggitan ang nangyari sa nakaraan Nika. Masaya na ulit kami ni Tasha kaya huwag mo na kami guluhin. Seryusong bulong ni TJ kay Nika habang mahigpit na hawak niya ang braso ni Nika. Ano ba TJ nasasaktan ako? Daing naman ni Nika. Mas lalo kang masasaktan sa akin kapag hindi ka pa umalis. Sabi niya at mas lalong diniinan ang kuko niyang nakahawak sa braso ni Nika. Malakas na binawi ni Nika ang braso niya mula kay TJ. Bakit ayaw mong malaman ni Tasha na ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit siya buntis ngayon? Matapang na sabi ni Nika. Nagulat naman ako sa sinabi niya, buti ay natakpan ko ang sarili kong bibig. Nakatanggap naman ng sampal si Nika mula kay TJ. Sinabing tumigil ka na. Galit na say ni TJ. Totoo naman, dahil hindi mo kaya ang stepfather ni Tasha. Sa takot mo sa kanya ay pumayag kang. Hindi natuloy ang sinasabi ni Nika dahil bigla siyang sinuntok ni TJ sa sikmura ng 3 beses na magkakasunod. Napaluhod sa sakit si Nika. Binalaan kita Nika. Sinabi kong tumigil ka na pero hindi ka nakinig. Huwag mo na akong ibalik sa nakaraan. Masaya na kami ngayon ni Tasha at kapag naipang anak niya ang batang nasa sinapupunan niya ay ibibigay ko ang bata sa stepfather niya at pagkatapos noon ay mamumuhay na kami ng payapa. Lalayo kami at magsisimulang muli, gigil na hil niyang sabi sa mukha ni Nika. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Nakita kong paakyat na si TJ kaya nagmamadali akong umakyat rin. Sumakit ang tiyan ko kaya bumagal ang paglalakad ko. Kinakabahan ako dahil baka maabutan ako ni TJ dito sa labas at kung ano na naman ang gawin sa akin. Biglang bumukas ang isang pinto at may humila sa akin. Sisigaw sana ako pero tinakpan niya ang bibig ko. Sas, huwag kang maingay iha, bulong niya sa akin. Tinignan ko siya at siya yung ali na naniningil ng renta sa apartment. Tumanggo lang ako. Sa pasasalamat ko sa kanya ay napayakap na lang ako sa kanya at umiyak ng tahimik habang siya ay hinahagod lang ang likod ko. Nakahinga naman kami ng maluwag nang hindi na namin naririnig si TJ sa labas. Dito muna tayo, wala yung umuupo dito kaya hindi maghahinala si TJ na nandito ka, halos pabulong na sabi niya sa akin. Tumanggo lang ako bilang sagot. Gusto kong pagpasalamat sa kanya pero hindi pa ako sigurado kung matatakasan ko na ngayon si TJ. Napapikit na lang ako at tahimik na nagdadasal na sana gabayan kaming mag-ina ng Panginoon pati na rin itong ali na tumutulong sa akin. Hindi ko lang alam ang kayang gawin ni TJ kapag nahanap niya kami. Tasha, narinig kong sigaw niya mula sa labas at sinuntok niya ang isa sa mga pintuan. Napapangiwi ako sa tuwing maririnig ko ang pagwawalang ginagawa niya sa labas.
Lumabas ka na Anastasia, muling sigon niya at mukhang galit na siya base Saturday ono ng boses niya. Biglang tumahimik ang paligid, tumigil siya sa pagwawala sa labas. Babe, I'm sorry for hurting you every day. Please come back to me, basag ang boses niyang sabi. Biglang tumahimik ang paligid, tumigil siya sa pagwawala sa labas. Babe, I'm sorry for hurting you every day. Please come back to me, basag ang boses niyang sabi. Hindi ko alam kung maniniwala pa ba ako sa mga sinasabi niya sa kabila ng mga ginawa niya sa aking pananakit. Sorry sa mga pananakit ko sa'yo. Hindi ko kasi matanggap na hindi ako ang tatay ng nasa sinapupunan mo. Duwag kasi ako, takot ako sa tatay mo. Hindi kita naprotektahan na dapat ako ang unang gumagawa noon sa'yo. Bumalik ka na sa akin babe, patawarin mo ako, sabi niya mula sa labas. Ramdam ko ang sinseridad niya at ang sakit sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Gusto kong lumabas at yakapin siya pero pinigilan ako ng Ali. Tumingin ang luhaan kong mata sa kanya pero isang iling lang ang sagot niya. Nagpumiglas ako sa Ali pero mas malakas siya sa akin. Sige lumabas ka, hindi mo alam kung totoo ba ang mga lumalabas sa bibig niya. Gusto mo bang bumalik ulit sa kanya at araw-araw ka na naman niyang bubugbugan? Inis na bulong sa akin ng Ali. May point siya, pero may party ng katawan ko na gusto kong malaman mula sa kanya ang tungkol sa narinig kong usapan nila kanina ni Nika. Pero pinangunahan ako ng takot. Takot para sa anak ko, sa kapakanan niya. Umupo ako sa sahig ng mang-alay na akong nakatayo. Napatayo ako ng makarinig ako ng busina ng pulis at nagkatinginan kami ng Ali. Hanggang sa may marinig na kaming mga yabag sa labas na tapat ng pintuan namin. Mr. Troy, lumabas ako agad nang marinig kong si TJ ang arestuhin nila. Hinihila ako ng Ali pero puwersa kung hinayla ang kamay ko mula sa kanya. Manong pulis ano pong nangyayari dito? Tanong ko. Tumingin ako kay TJ at may pusas na ang kamay niya. Anong kasalanan ni TJ bakit niyo siya hinuhuli? Tanong ko ulit. Ma'am, matagal na po naming pinaghahanap ang lalaking ito dahil sa kasong pagbebenta at paggagamit ng illegal na gamot. Lang araw na rin namin siyang inaabangan dito sa apartment na ta, sagot naman ng pulis. Hindi ako makapaniwalang tumingin kay TJ. Yumuko lang siya at hindi makatingin sa akin. Akala ko ang bisyo niya lang ay alak at sigarilyo. Ano niyo po ang suspect ma'am? Tanong naman ng isang pulis sa akin. Kapitbahay ko lang siyang pakialamera, sabat niti at inirapan ako. Nauna nang maglakad si TJ kasama ang isang pulis. Nang umaan siya sa harap ko ay hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin.